Hindi man niya tiningnan kahit isang saglit nang itapon niya ang ID card sa sahig. Sa likod ng pader na gawa sa salamin na bala protektado, sa ilalim ng matindi at malamlam na ilaw ng fluorescent, isang maayos na bihis na empleyado ng bangko ang tinanggihan ng pagkakakilanlan ng babae na parang wala itong kahulugan. Pagkatapos ay tumalikod siya, na para bang ang babaeng nasa harap niya ay naglaho na parang bula. Walang salita, walang paumanhin. Tanging ang malumanay na tunog ng plastik na dumadagundong sa time ang narinig. At isang katahimikan na tila may dalang paghatol mula sa daan-daang hindi nakikitang mga mata. Walang gumalaw, walang nagsalita, at sa panahong iyon na tila nakapako, may nagsimulang mabasag sa loob ng babae. Hindi ang silid, kundi isang mas personal na bagay, ang kanyang panloob na lakas at tahimik na dignidad. Hindi siya umatras, nanatili siyang kalmado, matatag at may dignidad. Isang taong hindi pinapansin ng mga tao sa paligid niya, ngunit mabilis ding kinukwestiyon. Ang kanyang mga damit ay simple, angkop sa opisina, at ang kanyang mga sapatos ay may bakas ng paggamit. Ang kanyang malalim na kayumangging balat ay nagpapatingkad sa kanya. Ngunit sa parehong oras, tila naging invisible siya sa lahat. Ang sumunod ay hindi naging balita, ngunit may bigat ito, isang malalim na dagok sa kanyang dignidad at pagkakakilanlan. Isang mainit na hapon, pumasok si Maria Santos sa malawak na pasukan ng Stratton Financial Bank sa downtown Raleigh. Ang sikat ng araw ay sumisiklab sa mataas na mga salamin, nagbabalik sa makintab na marmol na sahig. Sa loob, perpekto ang lamig at mahinahong tunog ng piano ang pumapailan lang, maingat na pinili upang aliwin ang mga mayayamang kliyente ng bangko. Tumigil si Maria pagkatapos ng pintuan, inayos ang lapel ng kanyang malinis na navy blazer at marahang tinabingi ang kanyang buhok. Ang kanyang mga damit ay payak, ngunit malinis at profesional. Huminga siya ng malalim at nilakad patungo sa teller counter, kung saan isang batang babae na may mahabang kulot na blondeng buhok at puting blouse ang nakatuon sa kanyang screen. Ang pangalan niya ay Rowena. Magalang na naghintay si Maria, umaasang may magandang bati. Lumipas ang isang segundo. Isa pa. Marami pa. Hindi tiningnan ni Rowena si Maria na para bang wala siya roon. "Hello?" Mahinang sabi ni Maria, sinusubukang alisin ang kahiyahiya, ngunit walang tugon. Tanging ang pag-click ng mga key habang si Rowena ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nang dumating ang isang puting lalaki na nakasut na kulay abo, agad na nagningning ang mukha ni Rowena. Gumiti siya ng malawak at tumayo upang malugod siyang salubungin. Napansin ito ni Maria, ngunit nanatiling kalmado. Nang bumalik si Rowena sa screen, muling sinubukan ni Maria. "Patawad, gusto kong magdeposito at tingnan ang aking account," magalang na sabi niya. Napangisi si Rowena na natiling tahimik. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may malamig at hindi paggalang na titig. "May appointment ka ba?" "Tumatanggap lang kami ng mga customer na may appointment," tuwiran niyang sabi. Kalma at maingat na ipinaliwanag ni Maria na hindi siya nangangailangan ng payo. Isang simpleng deposito lang sa kanyang kasalukuyang account. Sa isang malalim na buntong hininga, tinuro ni Rowena ang isang hanay ng mga teller nang hindi nagsasalita pa. Tumango si Maria at nilakad ang tinuro. Nang siya na ang tawagin, maingat niyang inilapag ang kanyang ID at isang sertipikadong tseke sa counter. Lumapit muli si Rowena, sinilip ang ID na parang ito'y marumi. Dahan-dahan niya itong kinurot na para bang makahahawa siya ng dumi sa kanyang mga daliri. Tinignan ito ng sandali at bigla itong itinapon sa sahig na may malakas na tunog. Lahat ay napalingon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa malaking bulwagan ng bangko.
Walang kahit isang salita, walang lumapit. Nasa sahig ang ID, hindi pinansin at hindi gusto. Naramdaman ni Maria ang galit na sumisiklab sa kanyang loob, ngunit pinigilan niya ito. Dahan-dahan at may dangal, yumuko siya, pinulot ang ID at hinarap si Rowena ng may tahimik na lakas. Tumingin pabalik si Rowena nang walang kahit bahagyang paghingi ng tawad o pagsisisi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maria na pumasok siya sa isang tahimik na digmaan, hindi lang para sa kanyang sariling pagtrato, kundi laban sa tahimik at pang-araw-araw na rasismo sa paligid niya. Isang laban para sa pangunahing respeto sa isang lugar kung saan wala siyang ginawa na dapat siyang apihin. Nang tumayo siya muli, hawak ang ID, bumalik na ang silid sa normal nitong kaayusan na para bang walang nangyari. Huminga siya ng malalim, inayos muli ang blazer at lumayo sa counter, sinusubukang kontrolin ang mga damdaming nagpapakipot. Sa kabilang dulo ng silid, may isang receptionist na si Anita na nakaupo sa likod ng makinis na mesa. Sa maingat niyang inayos na pulang buhok at eleganteng salamin na may gintong frame, dala ni Anita ang tahimik na kumpiyansa na karaniwang nakalaan sa mga taong dumaraan sa mundo nang walang tanong. Nilapitan ni Maria, umaasang may tutulong sa kanya o kahit man lang makakausap siya. Ngunit hindi tumingin si Anita, ang mga daliri niya ay masiglang tumatama sa keyboard, ang mukha ay walang ipinapakitang emosyon. Isang minuto ang lumipas, pagkatapos ay isa pa. Habang tumatagal ang paghihintay ni Maria, lalong malinaw ang mensahe. Hindi siya kabilang dito. Patawad, magalang nasabi ni Maria, kontrolado ang tinig. Maaari po ba akong... Itinaas ni Anita ang kamay na parang utos na tigilan ni Maria, hindi pa rin tumitingin. Ang maliit na kilos na iyon ay nagsabi ng lahat, hindi ka mahalaga. Naramdaman ni Maria ang lamig na dumaloy sa katawan niya. Siguro naisip niya, isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Ngunit sandali lang, bumukas ang mga pintuan sa harap, at pumasok ang isang eleganteng puting mag-asawa. Agad tumingin si Anita. Ang malamig niyang ekspresyon ay napalitan ng init habang ngumiti siya ng maliwanag. Magandang hapon po, Ginoo at Ginang Morales. Ikinagagalak namin kayong makita muli, sabi niya. Tumayo upang salubungin sila ng may dangal na itinago lang niya ilang sandali lang ang nakalipas. May appointment kami ng 2:00. Magalang na sabi ng lalaki, mainit at may paggalang ang tinig. Nasa oras ba tayo? Nasa tamang oras po, sir. Lagi pong ikinatutuwa ang pagbisita ninyo. Maayos na sagot ni Anita, sabay abot ng 2 makintab na VIP cards ng walang alinlangan. Pakiusap po, pakipunta na lamang kayo sa VIP lounge. Ipapaabot ko agad ang mainit na tsaa. Habang pinapanood ang tagpong ito, naramdaman ni Maria ang higpit sa dibdib niya. Kitang-kita ang pagkakaiba ng pagtrato at hindi ito maaaring balewalain. Tumingin siya sa kanyang payak na sapatos at simpleng damit pang opisina. Wala namang dapat nagdulot ng ganitong kawalang galang sa kanyang anyo. Ngunit sa mata ni Anita at ng kanyang mga katrabaho, hindi siya umaabot sa kanilang sukatan. Sa pagkakataong iyon, dumating ang isa pang batang babae sa desk, nakasuot ng maayos at modernong corporate attire. Agad na lumingon si Anita, bigla ang tinig ay naging matamis at magiliw. Magandang araw po ma'am, paano po kita matutulungan ngayon? Sabi niya na may kaakit-akit ng ngiti. Nanatili si Maria sa kanyang pwesto, ganap na hindi napapansin. Ramdam niya ang mga biglaang tingin mula sa ibang empleyado. Mabilis at may kasamang hiya na agad na iniiwas kapag sinubukan niyang tumingin pabalik. Hindi ito aksidente. Ito ay tahimik na pagsang-ayon. Ang lamig ni Rowena at pagkakasawang ipinakita ni Anita
ay hindi lamang mga personal na kakulangan. Ito'y sumasalamin sa mas malalim na kultura, isang tahimik ngunit makapangyarihang sistema kung saan ang mga taong tulad ni Maria ay tinitingnan ng may pagdududa at agad na tinataboy ng walang dahilan. Nang huling tumingin si Anita kay Maria, napangiti siya ng bahagya na para bang sinasabi, "Sayang lang ang oras mo." Naramdaman ni Maria ang dahan-dahang pag-apoy ng galit sa loob niya, ngunit hindi niya pinayagang magalit siya. Alam niya na iyon ang patibong, isang dahilan para tawaging hindi makatuwiran o agresibo. Pinapaalala niya sa sarili na karapat-dapat siyang narito. Hindi siya papayagang itulak palabas dahil sa pagkiling. Tumindig ng buong tangkad, kalmado ngunit matatag ang mukha. Nagpasya si Maria na hindi aalis ng walang respeto na nararapat sa kanya. Alam niyang bahagi ang tahimik na pagtatalo na ito ng isang mas malawak na laban, higit pa sa kanyang sariling karanasan. Nakikipaglaban siya para sa lahat ng mga nawalang pansin, minamaliit o pinalayas dahil lamang sa kanilang pagkatao. Hinawakan ang kanyang kapanatagan na parang baluti, huminga ng malalim at bumalik sa teller station. Umaasa siya na sa pagkakataong ito, dala ang lahat ng kailangang dokumento ay magiging normal na ang proseso. Mas tahimik na ang paligid ngayon. Nang lumapit siya, nagtagpo ang mga mata niya at ni Rowena, ang teller na naniwalang nilait siya kanina. Tumango si Rowena, malamig pa rin, at parang abala sa kanyang pagbabalik. Ipinwesto ni Maria ang sertipikadong tseke sa counter at nagsalita ng may tahimik ngunit matibay na kumpiyansa. "Ang tseke po ito ay mula sa aking partner. Gusto ko pong ideposito ito sa aming kumpanya." Hindi agad sumagot si Rowena. Sa halip, lumapit siya, inikot ang tseke sa ilalim ng matinding ilaw ng kisame. Tinignan ito nang nakasilip ang mga mata, na para bang may natagpuan siyang kahina-hinala. Sumunod ang mga pagtatanong, matalim ang mga ito at walang kinalaman sa transaksyon. "Ano ang pangalan ng kumpanya niyo? Gaano na kayo katagal sa negosyo? Saan ang punong opisina niyo? May original ba kayong mga papeles ng rehistro? Bakit niyo pinili ang aming bangko?" Nanatiling matiisin si Maria. Sinagot ang bawat tanong kahit na lalong naging halata ang pang-aasar sa tono ni Rowena sa bawat salita. Hindi ito mga karaniwang tanong, layunin nitong pahinain, takutin at gawing maliit siya. Pinagmamasdan ni Rowena ng mabagal ang payak na blazer ni Maria, ang luma niyang sapatos at simpleng bag, puno ng pagkamuhi ang mukha. Sa huli, may palabas na pag-aatubili. Kinuha ang tseke, hawak ito na parang marumi at muling pinanood ng matagal. "Sigurado ka bang totoo ito?" Tanong niya na may pangalipusta. Hindi ito mukhang legit. Napikit si Maria, ngunit nanatiling kalmado ang boses. "Ito po ay sertipikadong tseke mula sa kagalang-galang na institusyong pinansyal. Maaari ninyong kumpirmahin sa inyong sistema." Hindi direktang sumagot si Rowena kay Maria. Sa halip, lumingon siya sa katrabaho niyang si Evelyn na nanonood mula sa malapit na may halong katuwaan ang mukha. "Ano sa tingin mo nito?" Tanong niya ng bahagya lang ang lakas ng boses. "Parang peke na dokumento na nakikita natin minsan." Muling tiningnan ni Evelyn si Maria at ngumiti. "Oh," sagot niya ng magaan, "sa ngayon, hindi ka talaga pwedeng maging kampante." Hindi malakas ang kanilang tahimik na pagtawa, pero para kay Maria, parang sigaw ito sa kanyang tenga. May ilang customer na nagbulong-bulungan, nagbigay ng mga tingin kay Maria. Ramdam niya, hatol, pagdududa at alanganin na tila bumabalot sa kanya tulad ng mga pader. Ngunit nanatili siyang matatag, alam niyang wala siyang kasalanan. Hinarap niya si Rowena ng diretsyo at sinabi ng pantay at matatag ang boses. "Inaasahan kong mapatunayan ng maayos ang checking ito.
Totoo ang transaksyong ito at hindi ko papayagang ganito ang pagtrato sa akin. Sandali, nagulat si Rowena sa matatag na tugon ni Maria. Ngunit agad niyang ibinalik ang dati niyang lamig, nagbigay ng kusang loob na pagtango at bumalik sa kanyang computer upang simulan ang beripikasyon. Dahan-dahan halatang ayaw, mabigat ang tensyon sa hangin. Naiintindihan ni Maria, hindi lang ito tungkol sa kanya o kahit sa bangkong ito. Ito ay tungkol sa mas malaking problema, isang matatag at tahimik na kultura ng diskriminasyon na pinananatili ng mga taong tumatangging makita. Hinaharap niya ang isang sistemang nakaugat sa pagkiling na tahimik na nagtuturo sa mga tao tulad niya na asahan ng kaunti lamang. Ngunit hindi bababa si Maria ng kanyang mga pamantayan. Nakatindig siyang matatag, hindi natitinag, nakatingin ng diretsyo kay Rowena. Ano man ang mangyari, handa siya. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng mahaba at mahirap na laban. Ngunit hindi siya aalis, hindi hanggang sa tratuhin siya ng patas at may dangal na nararapat sa lahat. Habang patuloy na mabagal na nagtatype si Rowena, nagpapanggap na sinusuri ang tseke, napansin ni Maria ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na naka-charcoal na suit na lumabas mula sa isang opisina sa likod. Mukha siyang naiinis na parabang naperwisyo mula sa isang pribadong pahinga. Ang pangalan niya sa tag ay Roberto Martinez, Branch Manager. Naramdaman ni Maria ang bahagyang pag-asa. Siguro marahil siya na ang magtatapos sa lahat ng ito. Mabilis na nilapitan ni Ginoong Martinez si Maria na parabang nagbigay lamang ng maikling, walang pakialam na tingin bago lumingon kay Rowena na may tanong sa mukha. Ano ang nangyayari dito, Rowena? May problema ba? Agad na lumambot ang tinig ni Rowena. Ang ugali niya ay biglang nagbago mula sa matindi hanggang sa medyo magalang. Ginoo Martinez, sinusubukan po ng customer na ito na magdeposito ng medyo malaking tseke. Maganda ang pagkakasabi niya. Ngunit may ilang bagay na tila hindi tama at ang mga dokumentong dinala niya ay hindi malinaw. Akala ko ay kailangan kong itanong sa inyo. Habang humihinga ng malalim si Ginoong Martinez, inabot niya ang tseke. Pinagmamasdan ito ng ilang segundo bago gumawa ng malamig at pinal na desisyon. Pasensya na, matalim niyang sabi, ngunit base sa aming nakita, hindi namin mapoproseso ang transaksyong ito. Hindi sapat ang mga dokumento upang kumpirmahin ang pagiging tunay nito. Bawat salita ay parang suntok sa pakiramdam ni Maria. Sumagot siya ng kalmado pero may malinaw na autoridad. Sir, naisumiti ko po ang lahat ng dokumentong hinihingi ng inyong mga patakaran. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-verify ang sertipikadong tsekeng ito. Tumigas ang ekspresyon ni Ginoong Martinez. Hindi niya itinago ang pagkamuhi habang pinagmamasdan si Maria mula ulo hanggang paa. Ang issue, malamig niyang sinabi, ay kailangan naming matiyak na mga kwalipikadong individual lamang ang humahawak sa ganitong uri ng transaksyon at sa totoo lang hindi mo pa ito napapatunayan sa amin. Pagkatapos ng walang ibang salita, tumalikod siya at umalis. Iniwan si Maria na walang masabi. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na tumatapak sa marmol na sahig ay parang pintong pinagsarhan ng malakas. Napuno ang silid ng nakakasakal na katahimikan. Ramdam ni Maria ang bigat ng bawat titig. Si Rowena na nasa likod pa rin ng counter, ginamit ang pagkakataong ito upang dagdagan ang kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang baba at sinabi ng malakas para marinig ng mga nasa paligid, "Tingnan mo, hindi lang pala ito tungkol sa mga papeles. Sa totoo lang, sa sapatos mo, sa suot mo at sa bag mo, hindi ka talaga bagay na makita sa bangkong ito." Nagtawa ang ilan, tahimik ngunit halatang halata. Isang batang puting babae ang tinakpan ang bibig, nakangiti ng may alam. Isang lalaki ang ngumiti at binigyan si Rowena ng tanda ng pagsang-ayon.
Naging tampulan si Maria, bawat tingin at bulong ay isa pang saksak sa puso. Ngunit hindi siya umatras. Tuwid ang likod, nakatuon ang mga mata, nanindigan si Maria kahit na nasusunog ang kahihiyan sa ilalim ng kanyang balat. Lumawak ang ngiti ni Rowena na tila nagagalak sa malupit na sandali. Yumuko siya kay Evelyn at bumulong ng isang bagay na ikinatawa nilang dalawa ng tahimik. Nagpapaligaya sa kanila ang makita si Maria na naghihirap, isang kalupitan na nakabalot sa kagandahang asal. Pinanatili ni Maria ang maingat na galaw habang inaayos ang tseke at mga papeles. Nangangatog ng bahagya ang mga daliri niya, ngunit nanatili siyang kalmado. Naiintindihan na niya ngayon na hindi lang ito personal na insulto. Ito ay tungkol sa pangunahing dangal ng tao. Bago umalis, lumingon siya kay Rowena. Hindi lumihis ang kanyang mga mata at ang tinig ay mababa ngunit matatag. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon, darating ang panahon na babalik ang mga salitang iyon sa iyo at kapag dumating ang araw na iyon, ipinapangako ko, hindi ako ang mararamdaman ang kahihiyan. Hindi na naghintay ng sagot si Maria at nilakad ang pintuan. Nagpatuloy ang mga bulong sa likod niya, ngunit nawala na ang kahulugan nito. Paglabas niya, sinalubong siya ng matalim at malamig na sikat ng araw. Hindi siya pinainit nito, tila kinukumpirma lang ang sakit na dinanas niya sa loob. Pumitik ang mga salaming pinto sa likod niya na parang huling tuldok sa pasensya niyang halos maubos na. Ngunit sa labas, sa ilalim ng malawak na asul na langit, may nagbago kay Maria. Naintindihan niyang hindi nasagot ang katahimikan. Ang pagtitiis sa kawalang katarungan ng tahimik ay hindi magpapagaling ng sugat, lalo lang nitong palalalain. Pag-uwi sa opisina, isinara niya ang pinto at umupo ng mabigat sa kanyang leather na upuan. Sa mesa sa harap niya ay nakalatag ang isang malinis na folder. Nasa loob nito ang isang pirmadong kontrata, isang deal na $2.3 bilyong sa pagitan ng kanyang kumpanya, Santos Construction, at ng Straton Financial mismo. Napatingin siya sa lagda sa ilalim, Maria Santos, Chief Executive Officer. Ito talaga ang kanyang pagkatao, hindi ang babaeng tinangka ng mga empleyado ng bangko na pahiyain. Hindi isang taong dapat paghamakin o ipawalang bisa. Gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa halip, nagtrabaho siya sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanyang lampara sa mesa. Pinag-iisa ang bawat dokumento na hawak niya. Ang pirmadong kontrata, mga tala ng kumpanya at isang liham ng kumpirmasyon mula mismo sa Board of Directors ng bangko. Bawat pahina ay nagpapatibay ng katotohanan. Siya ang CEO ng isang nangungunang kumpanya sa konstruksyon, isang makapangyarihang kasosyo ng mismong institusyon na nagbigay sa kanya ng kawalang galang. Hindi lang siya karapat-dapat, siya ay mahalaga. Alam ni Maria na hindi magiging madali ang pagbabalik sa bangko, isa itong pagtutol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya babalik para magpaliwanag o humingi ng paumanhin. Babangon siya para igiit ang patas na pagtrato at pagkilala na karapat-dapat sa kanya. Kinabukasan ng umaga, buong kumpiyansang pumasok si Maria sa pintuan ng Straton Financial. Nakasuot siya ng maayos na itim na suit, makinang na takong, at maingat na inayos ang buhok sa isang elegante at maayos na estilo. Ang bawat detalye ng kanyang anyo ay sumasalamin ng kapangyarihan at profesionalismo. Habang nilalampasan niya ang mga taong kinutya siya noong isang araw, napansin niya ang kanilang mga nagulat na titig, ngunit hindi siya tumugon. Diretso siyang pumunta sa harap ng desk kung saan muling nakaupo si Anita. Tumingin si Anita, nagulat sa presensya ni Maria na puno ng autoridad, ngunit agad niyang tinakpan ito gamit ang karaniwan niyang malamig na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, hindi na naghintay si Maria ng pahintulot upang magsalita. Kailangan kong makausap si Ginoong Roberto Martinez, ang branch manager. Agad,
sabi niya ng kalmado ngunit matatag ang boses. Nag-aatubili si Anita. Pasensya na po, abala po si Ginoo Martinez sa ngayon. Sigurado akong gagawan niya ng paraan, sagot ni Maria ng malamig. Inilagay ang kanyang business card sa desk. Pakibigay po ito sa kanya. Maiintindihan niya kung gaano ito kahalaga. Kinuha ni Anita ang card, tumingin dito at napatingin. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagwawalang bahala tungo sa pagkabigla nang mabasa ang Maria Santos, CEO, Santos Construction Group. Walang ibang salita, mabilis na nawala si Anita patungo sa opisina ng manager. Sandaling makalipas, bumukas ang pinto at lumabas si Roberto Martinez. Halatang nabigla. Miss Santos, hindi ko inaasahan. Mas mainam na direktang makausap kita, sabi ni Maria, malinaw at maayos ang tono. Halatang naalis sa sarili, pinapasok siya ni Martinez sa opisina at isinara ang pinto sa likuran nila. Binuksan ni Maria ang kanyang briefcase at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Nasa loob nito ang mga kontrata, pirmadong kasunduan, opisyal na liham, lahat ng kinakailangan upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan at ang papel ng kanyang kumpanya sa 2.3 bilyong dolyar na proyekto ng bangko. Habang pinagmamasdan ni Martinez ang mga pahina, unti-unting pumuti ang mukha niya. Miss Santos, hindi ko alam ang sasabihin, bulong niya. Tumingin si Maria ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ako narito para sa mga paumanhin, sabi niya ng matatag. Nandito ako upang tiyakin na maintindihan ninyo ito. Hindi katanggap-tanggap ang nangyari kahapon. Nilait ng inyong mga empleyado ang isang mahalagang kasosyo sa negosyo at kung hindi kayo tatanggap ng responsibilidad, may kahihinatnan ito. Tahimik na naupo si Martinez, nakatuon ang mga mata sa mga dokumento. Alam niyang tama si Maria. Tumindig si Maria at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya umalis, lumingon siya at nagsalita ng huling beses. Ngayon, alis ako dito hindi bilang isang napahiya na customer, kundi bilang pinakamahalagang kasosyo ng inyong kumpanya na nagbibigay ng huling pagkakataon na gawin ninyo ang tama. Naniniwala akong maiintindihan ninyo kung ano ang nakataya. Kasabay ng pag-alis niya, dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likod. Habang lumalayo, dala ni Maria hindi lamang ang naibalik na dangal, napilitang makita nila ang kanilang gustong baliwalain, ang katotohanan ng kanilang pagkiling. At kahit naramdam pa rin niya ang sakit ng nangyari, sigurado siya sa isang bagay. Hindi na siya mananahimik pa. Ngunit naiintindihan din ni Maria na hindi pa ito tapos. Hindi pa. Upang tunay na maayos ang pinsala, kailangan niyang pumunta sa mas mataas, direkta sa isang taong may tunay na kapangyarihan. Isang pangalan ang pumasok sa isip, si Reynaldo Aquino, Regional Vice President ng Straton Financial. Sa mismong hapon na iyon, nakipag-ugnayan siya sa opisina ni Aquino. Kitang-kita sa kanyang tinig ang kagyat na pangangailangan. Ito ay tungkol sa bilyon dolyar na kasunduan ng bangko at hindi na pwedeng ipagpaliban. Sa loob ng 30 minuto, nakumpirma ang appointment. Ang pinakamataas na palapag ng punong tanggapan ng Straton Financial ay ibang mundo. Malinis na linya, salaming pader, abstract na sining at malawak na tanawin ng downtown Raleigh. Pumasok si Maria ng kalmado at may kumpiyansa, walang palasak, tanging tahimik na awtoridad ng isang taong alam ang kanyang halaga. Nakatayo si Reynaldo Aquino sa dulo ng mahabang conference table, nagulat sa presensya niya, ngunit magalang. Magandang hapon, Miss Santos. Nauunawaan ko na humiling kayo ng isang agarang pagpupulong. Hindi nagaksaya ng panahon si Maria. Binuksan niya ang kanyang briefcase, inilabas ang kontrata at inilapag ito sa harap niya. Ginoong Aquino, iminumungkahi kong tingnan ninyo ng maigi ang kasunduang ito. Konektado ito ng diretsyo sa aking kumpanya, Santos Construction Group.
ang estratehikong kasosyo ng inyong bangko sa isang 2.3 bilyong dolyar na proyekto. Nataas ang kilay ni Aquino, sinimulang basahin. Habang nililipas ang mga pahina, tumigas ang kanyang tindig. Nang marating niya ang huling pahina, huminto siya. Nasa ilalim ng lagda niya ang lagda ni Maria, Maria Santos, Chief Executive Officer. Naging tahimik ang silid, nangangatog ng bahagya ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Maria na bigla. Ito, hindi maaaring totoo, bulong niya sa pagkadismaya. Napakatotoo nito, sagot ni Maria ng kalmado. Ang mas nakakagulat pa ay kinailangan kong pumunta dito upang ipaalala sa inyong bangko kung sino ako. Kahapon, tinrato nila akong isang estranghero, isang taong hindi nararapat, kahit na ako ang co-signatory ng isa sa pinakamalalaking kontrata ninyo. Lumihis si Aquino, labis na nabigla. Muling sinuri ang kontrata na para bang naghahanap ng dahilan upang ipaliwanag ang nangyari. Ngunit wala siyang makita na dahilan sa mga detalye. Wala siyang maipagtanggol sa ginawa ng kanyang mga empleyado. Hindi ko alam ang sasabihin, amin ni Aquino, pilit pinipigil ang tensyon sa tinig. Walang dahilan para sa kahit anuman dito. Pakiusap po, maintindihan ninyo, wala talaga akong alam na nangyayari ito, sabi ni Aquino, tahimik ang boses. Ngumiti si Maria ng bahagya, may alam at malalim ang ngiti. Ang kanyang mga mata, matalim ngunit may habag, ay hindi kumupas. Ginoo Aquino, sagot niya ng kalmado, ang problema ay hindi lang kakulangan sa kaalaman. Ito ay ang kapaligiran sa inyong bangko, isang kultura kung saan tahimik na tinatanggap ang pagkiling at hindi pinipigilan ang diskriminasyon. Walang sagot si Aquino. Ang katahimikan sa opisina na may salaming dingding ay pinalalakas ang bawat tik ng orasan. Bawat segundo ay umaalingaw-ngaw ng katotohanang inilantad ni Maria. Dahan-dahan siyang tumindig, inayos ang kanyang blazer, kalmado at maingat ang kilos. Hindi ako narito para magbanta. Nagbibigay ako ng pagkakataon upang ayusin ito, upang maitama bago ito lumala at hindi na mapigilan. Ngunit unawain ninyo ito, maliban na lamang kung magbabago ang pag-iisip at pag-uugali ng inyong institusyon, mas malaki ang mawawala ang straton financial kaysa sa isang pakikipagtulungan na ito. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Maria, tumingin si Aquino sa kanya ng may malinaw na paggalang. Miss Santos, ipinapangako ko sa inyo, malubhang sabi niya, agad at masusing aaksyonan ito. Tumango si Maria at lumingon upang umalis. Ang mahina ngunit malinaw na pagsara ng pinto sa likod niya ay hindi lang pagtatapos ng usapan. Iniwan si Aquino na nag-iisa, dala ang buong bigat ng katotohanan na hindi na niya kayang baliwalain. Habang nilalakbay ni Maria ang mahabang koridor, naramdaman niya ang isang makapangyarihang pag-angat sa kanyang loob. Naibalik niya hindi lang ang kanyang tinig, kundi pati ang kanyang lugar. Hindi pa tapos ang laban, ngunit hindi na siya mananahimik pa. Paglabas ni Maria mula sa opisina ni Aquino, may nagbago sa buong bangko. Ang karaniwang tahimik at tensyosong mga pasilyo ay naging kuryente ng tensyon. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado sa mga sulok at nagmasid ng mabuti sa isa't isa, kahit walang nakakaalam kung ano ang eksaktong na pag-usapan. Ang maputla at nabiglang ekspresyon sa mukha ng Regional Vice President ay nagsalita ng malakas. Sa loob ng isang oras, inilunsad ng Straton Financial ang isang malawakang panloob na imbestigasyon. Agad sinuri ang mga tala ng transaksyon, mga kuha mula sa CCTV at mga komunikasyon ng mga empleyado. Isa-isa tinawag ang bawat empleyadong sangkot. Si Rowena, ang dati mayabang na teller, ngayon ay nanginginig habang nakaupo sa harap ng panel ng pamunuan. Nagkawala ang kanyang kumpiyansang anyo habang pinapanood ang video.
Ang pagtapon niya ng ID ni Maria sa sahig na may pagmamaliit. Tahimik na pinanood ng silid ang katotohanang lumalabas sa screen. Nagbigay si Rowena ng mga mahihinang dahilan, ngunit sapat na ang ebidensya. Tinangka naman ni Evelyn ang katrabaho niya na itanggi ang kanyang pagkakasangkot hanggang sa lumabas ang mga audio recording na nagpapakita ng kanyang mga sarkastikong komentaryo. Naputla ang kanyang mukha. Ang mga biro na minsang tinuring niyang walang masama ay nagbunyag ng isang pangit na katotohanan na hindi na niya mapagtatawanan pa. Sumunod si Roberto Martinez, ang branch manager. Nakaupo siya ng matigas sa kanyang upuan, nakapit ang mga kamay at may pawis sa noo. Ibinunyag ng mga video at testimonya ang kanyang ganap na pagkabigong pumigil. Pinayagan niyang maganap ang diskriminasyon sa harapan niya at wala siyang ginawa. Ginoo Martinez, tanong ng isang senior executive, paano nangyari ito sa ilalim ng iyong pamumuno? Walang sagot si Martinez, pinagtibay ng kanyang katahimikan ang lahat. Sa reception desk, hinarap ni Anita ang kanyang sariling pagharap sa katotohanan. Siya ang unang nagmaltrato kay Maria at nang suriin ang video at mga pahayag, hindi na ito mapagkakaila. Sa ilalim ng matinding presyon at hindi makapagpaliwanag sa kanyang asal, nagbitiw si Anita sa trabaho at tahimik na umalis ng bangko makalipas ang 2 araw. Hindi nag-aksaya ng panahon ng Stratton Financial. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng institusyon, naglabas sila ng company-wide memo. Nilinaw nito ang mahigpit na zero tolerance policy laban sa diskriminasyon sa anumang anyo. Malinaw ang mensahe, walang anumang pagkiling kahit gaano kaliit ang palalampasin pa. Sa gabing yon, hinarap ni Aquino ang buong kawani. Nakatayo sa harap ng tahimik at tensyosong silid, matatag siyang nagsalita. Ang nangyari kamakailan ay hindi matatanggap. Nabigo tayo hindi lang sa isang customer, kundi sa isang respetadong kasosyo sa negosyo, si Miss Maria Santos. Hindi ito dapat mangyari muli. Lalong tumindi ang kanyang tinig. Nais kong tanungin ng bawat isa sa inyo, naranasan niyo na bang kumilos ng ganito? Tinignan niyo ba ang isang tao nang may pagmamaliit kahit nasa tahimik? Kung oo ang sagot, kailangang magbago kayo ngayon na. Habang umaalis ang mga empleyado sa pagpupulong, nagbago ang atmosphere, naging mas solemn at alerto. Naiintindihan ng lahat, hindi na basta-basta palalampasin ang mga walang habas na salita at dismissive na mga tingin. Ang dati na kasanayang gawain ay naging seryosong usapin. Habang naglalakad sa tahimik na mga pasilyo, nakita ni Aquino ang bunga ng kanyang pamumuno. Ang Stratton Financial ay dumaan sa isang mahirap at mapagpakumbabang aral. Ngunit isa rin itong pagbabago. Naging malinaw sa emergency meeting, hindi lang iilang empleyado ang gumagawa ng maling pagpili. Ito ay salamin ng isang kultura na matagal nang hindi hinamon. Sa kanyang opisina, nireview ni Aquino ang huling ulat, nakakapanindig balahibo. Ang mga insidente ng rasismo, pagmamaliit at malupit na pagtrato ay hindi nag-iisa. Ito ay sintomas ng sirang sistema na walang pananagutan. Alam niya ang katotohanan, kung hindi sila gagawa ng matinding pangmatagalang pagbabago, mas malala ang susunod na krisis. Kaya ilang araw lang ang lumipas, naglabas siya ng formal na direktiba sa bawat sangay sa rehiyon. At ang mensahe ay malinaw at malakas. Ito na ang katapusan. Ipinahayag ng Stratton Financial ng malinaw. Hindi na nila tatanggapin ang anumang uri ng pagkiling at diskriminasyon. Simula agad, ipinatupad ng bangko ang mas mahigpit na pagsubaybay at pananagutan. Ang unang hakbang ay ang pagkilos laban sa mga empleyadong direktang sangkot sa insidente o mga nanahimik lamang. Si Rowena, na malinaw na naitala ang kanyang asal sa video, ay agad na tinanggal sa trabaho.
Nawala ang kanyang dating kumpiyansa, umalis siya ng tahimik, dala ang bigat ng pagsisisi. Si Evelyn na sumuporta sa mga insulto ni Rowena sa pamamagitan ng kanyang mapanuyang mga biro ay pinasuspinde ng walang takdang panahon. Kinailangan din niyang dumalo sa masusing pagsasanay tungkol sa pagkakaiba-iba at laban sa pagkiling. Sa isang saradong sesyon, pinakinggan niya ang mga tagapamahala habang ipinaliwanag ang pinsalang dulot ng pabaya at malupit na pag-uugali. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Evelyn na ang kanyang pagtawa ay hindi basta biro lamang. Ito ay malalim na nakasakit. Ang pinakamatinding kaparusahan ay dumating kay Roberto Martinez. Matapos ang masusing pagsusuri ng board, ang dating makapangyarihang branch manager ay tinanggal sa kanyang posisyon at inilagay sa isang maliit na tungkuling administratibo. Mag-isa sa isang maliit at walang bintanang opisina, nauupo si Martinez na nanginginig ang mga kamay. Kinakaharap ang katotohanan na ang kanyang pagkukulang na kumilos ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng lahat. Samantala, si Anita, ang receptionist na unang nagpakita ng bukas na pagkalaban kay Maria, ay nagbitiw sa gitna ng tumataas na presyur sa loob ng bangko. Ang biglaang pag-alis niya ay nagsilbing senyales. Hindi nakatanggap-tanggap ang pagsara ng mata sa mga issue, kahit ang pinakamasinop na diskriminasyon ay may kaakibat na tunay na kaparusahan. Matapos ang mga disiplina, inilunsad ng bangko ang isang masigasig na reforma sa kanilang panloob na kultura. Ang sapilitang pagsasanay sa pagkakaiba-iba at pagsasama ay naging pamantayan para sa lahat ng empleyado, mula sa mga matataas na opisyal hanggang sa mga bagong empleyado. Nagsagawa sila ng mga workshop, seminar at talakayan na pinamunuan ng mga eksperto sa laban sa diskriminasyon at katarungang panlahi. Tinuruan ng mga sesyon na ito ang mga empleyado kung paano tukuyin ang hindi sinasadyang pagkiling, yakapin ang magalang na pag-uugali, at unawain ang tunay na epekto ng pagtrato sa mga kliyente ng may dignidad. Kasabay nito, nilikha ng bangko ang isang bagong pangkat ng pagsubaybay na direktang nag-uulat sa mga pinakamataas na pinuno. Ang dibisyong ito ang magbabantay sa mga pakikipag-ugnayan sa mga customer at agad na aaksyonan ang anumang hudyat ng pagkiling o maling pagtrato. Personal na inako ni Reynaldo Aquino ang responsibilidad sa pag-supervise ng mga pagbabagong ito. Sa bawat pagpupulong ng mga kawani, binigyang diin niya, ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari agad-agad. Ngunit ang pagsisimula ngayon ay nangangahulugang hindi na mauulit ang pagkabigong ito. Sa loob ng isang linggo, nagbago na ang anyo at damdamin ng Stratton Financial. Pinalitan ang mga nerbyosong ngiti at pag-iwas ng tingin ng tahimik na profesionalismo. Naging mas maingat at maingat ang mga kawani dahil ngayon nauunawaan nila na ang bawat kilos ay maaring may pangmatagalang epekto. Sa kanyang opisina, nirepaso ni Aquino ang progreso ng may maingat na ginhawa. Nagawa na ang pinakamahalagang hakbang, ngunit ang muling pagtatayo ng tiwala sa loob ng bangko at sa publiko ay mangangailangan ng oras at tuloy-tuloy na pagsisikap. Pinakamahalaga, alam niyang dapat ipakita ang respeto sa bawat customer kahit ano paman ang kanilang hitsura, pananamit o paraan ng pagsasalita. Sa gabing iyon, habang nilalakaran niya ang mga tahimik na pasilyo, naramdaman ni Aquino ang isang bihirang damdamin, pagsalubong ng ginhawa at pag-asa. Pag-asa na ang matinding aral na kanilang pinagdaanan ay maaaring maghatid sa kanila sa isang mas mabuti at mas makatarungang kinabukasan. Ngunit ang epekto ng pagbabagong iyon ay hindi tumigil sa loob ng bangko. Para sa mga nasa gitna ng kontrobersya, nagbago ang buhay ng tuluyan. Si Rowena, dating kumpiyansang teller na mayabang, ay natagpuan ang sarili na walang direksyon at nahihiya.
Pagkatapos ng kanyang pagpapaalis, ilang linggong paghahanap ng trabaho ang nauwi sa pagwawalang bahala. Ang katahimikan ang nagbigay daan upang siya ay magnilay at isang araw, nakita niya ang isang flyer mula sa isang lokal na non-profit na tinatawag na Equal Access Foundation. Tinutulungan nila ang mga nasa laylayan ng lipunan na maunawaan ang mga sistemang pinansyal. Dahil sa pagnanais, nagboluntaryo si Rowena una upang maibsan ang kanyang konsensya. Ngunit habang nagtatrabaho siya kasama ang mga taong naranasan ang kaparehong maling pagtrato na dati niyang ginagawa, may nagbago sa kanya. Ang mga mukha, mga kwento, ang takot sa mga mata ng mga tao, pinuslit nito ang kanyang puso. Isang hapon, nakaupo siya kasama ang isang matandang babae na takot pumasok ng mag-isa sa bangko. Habang pinapanood ang panginginig ng babae, napuno ng luha ang mga mata ni Rowena. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang pinsalang dulot ng kanyang mga aksyon. Dumaan naman si Evelyn sa kanyang sariling pagharap. Nag-post siya sa social media ng isang pampublikong liham, inamin ang kanyang mga nagawang mali. Hindi siya nagbigay ng mga palusot, isang tapat na pag-amin ng pagkakasala at kahihiyan. Kumalat ang kanyang mga salita ng mabilis. Marami sa mga nakaranas ng diskriminasyon ang nakita sa kanya ang posibilidad ng pagbabago. Hindi nagpakontento sa paghingi ng paumanhin, nag-enroll si Evelyn sa isang masinsinang programa sa pagsasanay tungkol sa pagkakaiba-iba at katarungan. Nakinig siya, nag-aral at nagtanong ng mahihirap na tanong. Hanggang gabi ay pinag-aralan niya kung paano palihim na nakakaapekto ang pagkiling sa pang-araw-araw na buhay. Nagsimulang kilalanin ito sa kanyang sarili. Determinado siyang magbago, lumabas si Evelyn sa programa na handang maging tagapagsulong, hindi lamang upang ayusin ang kanyang imahe, kundi dahil naniniwala siyang ito ang tama. Para naman kay Roberto Martinez, ang pagbagsak ng dating manager ay naging publiko at masakit. Minsan siyang nasa tuktok ng kanyang sangay, may kumpiyansa at mayabang. Ngunit walang duda sa mga video at testimonya. Pinanood niya ang diskriminasyon na nangyayari at hindi gumawa ng kahit ano. Ngayon, sa posisyong ibinaba at malayo sa kapangyarihan ng pagpapasya, ginugol ni Roberto ang mahabang araw sa pagninilay. Masakit ang pagkawala ng titulo at autoridad. Ngunit ang tunay na nanatili sa kanya ay ang pag-unawa sa kanyang moral na pagkukulang. Sa katahimikan ng kanyang bagong opisina, sa wakas ay naunawaan ni Martinez, hindi ang kanyang reputasyon ang kailangang itayo muli, kundi ang kanyang pagkatao. Nakita ni Roberto Martinez ang bagong layunin sa isang hindi inaasahang lugar. Sumali siya sa Community Business Initiative, isang maliit na non-profit na naglalayong tulungan ang mga negosyo na pag-aari ng mga minorya upang lumago at magtagumpay. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, hinarap niya ang mga sistemikong hadlang na dati niyang pinabayaan. Araw-araw, malapit siyang nakipagtulungan sa mga batang negosyante. Nagbibigay ng payo kung paano makakuha ng pondo, bumuo ng kredito at harapin ang mga pagkiling na nakatanim sa sistema. Isang tahimik na hapon habang nakaupo kasama ang isang determinado na binatang ilang ulit na tinanggihan sa kredito, bigla niyang naalala si Maria Santos, ang kanyang katatagan, ang kanyang sakit, ang kanyang lakas. At sa sandaling iyon, tunay niyang naunawaan ang pinsalang naidulot niya sa pamamagitan ng kanyang panunuko. Sa katahimikan ng kanyang maliit at payak na opisina, ipinangako ni Roberto sa sarili, ilalaan niya ang natitirang bahagi ng kanyang karera sa pagsuporta sa mga taong dati pinabayaan at minura. Hindi ito basta paumanhin, ito ay bagong landas. Ang kanyang paglalakbay ay magiging puno ng layunin, paggaling at paglilingkod. Sina Rowena, Evelyn at Roberto
ay nagsimula ng kani-kanilang paglalakbay mula sa kamangmangan at kalupitan tungo sa pagtubos. Napagtanto nila na ang tunay na paggaling ay hindi lamang sa pagsasabi ng pasensya na, ito ay sa pamamagitan ng pagsusumikap, katapatan at makahulugang pagbabago. Bawat isa sa kanila ay natagpuan ang bagong bokasyon na hindi lamang nagbago ng kanilang mga buhay, kundi tumulong din sa pagtatatag ng isang mas mahabagin at makatarungang lipunan. Habang sila ay nagbabago, tahimik din na pumasok si Maria sa bagong kabanata, hindi para sa paghihiganti o pampublikong pagkilala, kundi para sa tahimik na determinasyon at makahulugang aksyon. Sa mga araw pagkatapos ng insidente sa bangko, natanggap ni Maria ang dosenang tawag mula sa mga mamamahayag na naghahanap ng sensasyonal na kwento. Isang babaeng CEO na mistulang pinahirapan sa isang financial institution sa downtown. Ngunit tinanggihan ni Maria ang lahat. Alam niya na ang pagsasalaysay ng kanyang kwento ay hindi sisira sa mas malalalim na sistema ng hindi pagkakapantay-pantay, maliban kung gagamitin niya ang kanyang karanasan upang magdulot ng pagbabago. Kaya sa halip, inialay niya ang kanyang enerhiya sa isang mas matagalang proyekto. Isang bagong programa na pinangalanan niyang Empower the Future. Isang pagsasanay na naglalayong turuan ang mga kababaihan at batang negosyante sa Raleigh tungkol sa financial literacy at access sa kapital. Layunin ni Maria na higit pa sa pagtuturo ng mga numero, nais niyang itanim ang kumpiyansa, pagpapahalaga sa sarili at kakayahang malagpasan ang mga di nakikitang hadlang. Hindi ito naging madali. Sa simula, kulang ang pondo at limitadong ang mga resources. Ngunit determinado si Maria. Personal niyang pinamunuan ang bawat workshop, ibinahagi ang kanyang mga tunay at tapat na kwento, kung paano siya pinabayaan, hindi pinansin at pinagdudahan upang makita ng kanyang mga estudyante na hindi sila nag-iisa. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob ng ilang linggo, dumating ang mga estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod, mga kabataang tinanggihan ng pautang dahil sa kanilang pangalan, mga kababaihang hindi pinansin para sa mga posisyong pamumuno dahil sa kanilang itsura. Isang araw pagkatapos ng klase, isang mahinahong dalaga na nagngangalang Keisha ang naghintay hanggang umalis ang lahat. Kumislap ang kanyang mga mata sa damdamin. Miss Santos, mahinang sabi niya, ngayon lang po ako unang pumasok sa bangko na may kumpiyansa, hindi dahil sigurado akong sasang-ayon sila, kundi dahil sa wakas ay naniwala akong karapat-dapat ako. Binago ng programang ito ang buhay ko. Naramdaman ni Maria ang higpit sa kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, alam niya, ito ang dahilan kung bakit siya nagtuturo. Hindi lamang upang magbahagi ng kaalaman, kundi upang tulungan ang iba na muling makilala ang kanilang halaga. Mabilis lumago ang programa, pinalawak ng Empower the Future ang saklaw sa mga bagong komunidad, naabot ang mas maraming lugar na kulang sa serbisyo. Nagsimulang bigyang pansin ng lokal na balita ang mga kwento ng tagumpay, mga batang negosyante na nakakakuha ng pondo, mga kababaihang unang beses na pumapasok sa pamumuno. Napansin ito ng mga lider ng komunidad, ngunit hindi ginamit ni Maria ang pansin para sa sarili. Bawat dolyar, bawat oportunidad ay inilaan pabalik sa programa para sa mga scholarship, grant sa pagsisimula at lumalawak na network ng mentorship. Sa unang pagtatapos ng programa, tumayo si Maria sa harap ng maraming masigasig na mukha. Malinaw at matatag ang kanyang tinig. Akala ko noon na ang katahimikan ang pinakamainam na paraan upang harapin ang kawalang katarungan. Ngunit ngayon, alam ko ng mas tama. Ang pinakamakapangyarihang sagot sa diskriminasyon ay hindi galit. Ito ay ang bawat isa sa atin na bumangon, magtagumpay at magpatuloy ng may tapang.
Habang umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa auditorium, napansin ni Maria ang isang pamilyar na mukha sa likuran ng silid, si Roberto Martinez. Sa kanyang mga kamay ay may manipis na folder na may markang Community Business Initiative. Tumango siya kay Maria, may mga matang puno ng pasasalamat at tahimik na paggalang. Nagtapos ang seremonya, ngunit ang epekto nito ay patuloy na kumalat. Dahan-dahang naglakad si Maria sa masikip na pasilyo, pusong puno ng layunin. Hindi lamang siya nakahanap ng paggaling para sa sarili, naging bukal siya ng paggaling para sa marami. Sa gabing iyon, habang unti-unting dumilim ang mga ilaw ng lungsod at tumahimik ang mga kalye, naupo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa skyline. Naiintindihan niya ngayon, hindi na kanya lamang ito kwento. Ito ay pag-aari ng bawat batang tinulungan niyang matagpuan ang lakas, ng bawat buhay na nabago ng pag-asa na pinili niyang likhain. At sa pag-unawang iyon, natagpuan niya ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang tahimik, ngunit makapangyarihang gawain ni Maria ay hindi nakaligtaan. Nagpasimula ang Empower the Future ng isang alon ng positibong pagbabago. Hindi lamang mga kabataan ang nakapansin, ang ilan sa mga institusyong dati ay nasa kabilang panig ng kanyang laban ay nagsimulang kilalanin ang halaga ng kanyang nililikha. Isang umaga, habang nire-review niya ang mga papeles sa kanyang payak na opisina, dumating ang isang liham na may pamilyar na logo, Stratton Financial. Nag-atubili siya bago ito binuksan. Sa loob, natagpuan niya ang isang opisyal na imbitasyon mula sa Raleigh Business Association na kasabay na sinuportahan ng mismong bangko kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay ng paglaban. Si Maria Santos ay napili bilang keynote speaker para sa taunang kumperensya ng lungsod para sa mga negosyante at mga lider ng negosyo. Sa ilalim ng paanyaya ay ang pirma ni Reynaldo Aquino, ang parehong tao na minsang namahala sa institusyong nagkulang sa kanya. Ang ikinagulat ni Maria ay hindi ang mismong kilos, kundi ang kahangahangang pagbabago na isinasaad nito. Ang bangkong minsang nagdulot ng sakit sa kanya ay ngayon ang nag-aanyaya sa kanya upang pamunuan ang talakayan. Matapos ang malalim na pag-iisip, tinanggap niya ang imbitasyon. Nauunawaan ni Maria na higit pa ito sa isang keynote speech. Isang pagkakataon ito upang palakasin ang mensahe na nakaugat sa katarungan, pagtitiwala at pagbabago. Sa araw ng kaganapan, kumikislap sa karangyaan ang Grand Ballroom ng Raleigh Center Hotel. Nagtipon ang mga negosyante at opisyal mula sa buong lungsod sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang kanilang mga angkop na suit at malinis na damit ay sumasalamin sa tensyon at dangal ng okasyon. Tahimik ngunit matatag na pumasok si Maria sa lugar. Mula sa entablado, nakita niya si Reynaldo Aquino na nakaupo sa unang hanay, nanunood ng taimtim na may paggalang. Katabi niya sina Roberto Martinez at Rowena, kapwa halatang hindi komportable, ang mga mukha ay may bakas ng alaala at pagsisisi. Lumapit ang tagapagpadaloy sa podium. Mga ginoot ginang, aniya, pakisuyong tanggapin ang ating keynote speaker, si Ms. Maria Santos, CEO ng Santos Construction Group at tagapagtatag ng Empower the Future. Nag-aplauso ang mga tao habang papalapit si Maria sa entablado. Kalmado at maayos, huminto siya sandali upang huminga. Tiningnan niya ang mga nakikinig, pansamantalang nagtagpo ang kanyang mga mata sa mga dating nanamantala sa kanya. Ngunit walang galit sa kanyang titig, tanging layunin lamang. Inayos niya ang mikropono, pinatahimik ang silid bago magsalita. Ngayon, panimula niya, hindi ako narito upang pag-usapan ang sarili ko at hindi ko rin nais balikan ang nakaraan. Tahimik na nanahimik ang buong silid. Nandito ako upang magtanong ng isang tanong na kung papayagan natin ay maaaring baguhin kung paano natin tinitingnan at tinatrato ang isa't isa. Sandali siyang tumigil at malinaw na itinuloy.
Paano kaya magbabago ang ating mundo kung piliin nating magtiwala sa isa't isa sa sandaling tunay nating makita kung sino ang isang tao? Lumaganap ang katahimikan sa ballroom, malalim, mapagnilay-nilay at hindi mapapalagpas. Ang pagiging simple ng kanyang tanong ay may kakaibang lakas. Sa unang hanay, yumuko ang ulo ni Reynaldo Aquino, halatang naantig. Hindi na siya basta executive ng bangko, isa siyang taong nagmumuni-muni kung gaano kalaki ang pagtitiwalang minsang itinanggi. Nakaupo si Roberto Martinez na parang hindi makagalaw, bawat salita ay nagpapaalala sa kanya ng nawala dahil sa kanyang pagdududa. Sa likuran, tahimik na pinunasan ni Rowena ang luha, ang kanyang puso ay nagdurusa sa pagkaunawa na ang pagtitiwala ay maaring nagbago ng lahat. Wala nang idinagdag si Maria, hinayaan niyang magsalita ang sandali. Pagkatapos dahan-dahan may nagsimulang pumalakpak. Ang palakpakan ay lumakas, naging isang standing ovation na pumuno sa ballroom ng pagkilala at paghanga. Pagbaba niya mula sa entablado, nilapitan siya ni Reynaldo Aquino. Ang ekspresyon niya ay taos-puso. "Salamat Maria," sabi niya ng mahina. "Ang sinabi mo ngayon ay hindi lang nakatulong sa akin na makita ka ng malinaw, nakatulong din ito upang makita ko ang sarili ko." Tumango si Maria, kalmado, ngunit matatag ang boses. "Lahat tayo ay maaring magbago, Ginoo Aquino. Ang tanong ay kung may tapang ba tayo na magsimula sa pagtitiwala." Tumango siya ng tahimik, mapagpakumbaba. Habang nilalakaran ni Maria ang pasilyo sa labas ng ballroom, bumalot sa kanya ang isang malalim na kapayapaan. Sa araw na iyon, hindi lang isang matagumpay na CEO ang nasaksihan ng komunidad ng negosyo sa rally. Nakita nila ang isang babaeng nagbago ng sakit sa layunin at ngayon ay nangunguna sa iba upang muling isiping kung ano talaga ang ibig sabihin ng respeto at katarungan. Lumampas na sa personal na pakikibaka ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang tinig ay nagpasimula ng isang mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Sa mga araw pagkatapos ng kaganapan, naging lugar ng paglalakbay ang payak na opisina ni Maria sa Empower the Future. Dumagsa ang mga liham at email, hindi lang mula sa mga nagsisimulang negosyante, kundi pati na rin mula sa mga dating kabilang sa maling panig ng kanyang kwento. Isang tahimik na umaga, binuksan ni Maria ang kanyang inbox at nakita ang isang mensahe na may paksang, isang taos-pusong paghingi ng paumanhin mula kay Roberto Martinez. Sa katawan ng email, ang mga salita niya ay mapagpakumbaba at tapat. "Mahal na Miss Santos, hindi ko inaasahan ang kapatawaran, ngunit nais kong malaman mo na ngayon ko na nakikita ang mga bagay na hindi ko nakita noon. Ang aking pagkukulang na kumilos ay nagdulot ng sakit. Ako ay nagkamali. Nangako akong lalaban sa parehong mga pagkiling na minsan ay pumipi sa akin. Salamat sa pagtulong sa akin na buksan ang aking mga mata." Ilang araw pagkatapos, dumating ang isang maliit na liham na sulat kamay. Mula ito kay Anita, ang receptionist na ang pagkawalang interes ay unang tumama kay Maria. Maikli ngunit taos-puso ang kanyang sulat. "Mrs. Santos, araw-araw kong iniisip kung paano kita tinrato. Walang palusot. Nagsimula na ako ng bagong kabanata sa aking buhay na nakaugat sa kabutihan at pagpapakumbaba. Dinadala ko ang aral na itinuro mo, isang aral ng malasakit at pagtitiwala at hinding-hindi ko ito malilimutan." Dahan-dahang binasa ni Maria ang mga salita, pagkatapos ay maingat na tinupi ang liham. Isang banayad at kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman hinangad ang mga headline o paghihiganti. Ang kanyang pinakamalaking epekto ay nagmula sa katahimikan, sa biyaya, sa aksyon at sa isang tanong na umalingaw-ngaw ng malayo lampas sa ballroom na iyon. Hindi kailanman hinangad ni Maria ang paghihiganti. Hindi rin niya hiniling ang paumanhin mula sa mga nanakit sa kanya.
Ang pinakamahalaga ay makita ang tunay na pagbabago, ang pag-usbong ng mga dating nagkamali sa kanya bilang mas mabuti at mas mulat na mga tao. Iyon ang pumuno sa kanyang puso ng kapayapaan at tahimik na ginhawa na walang katulad. Sa mga panahong yon, nalaman ni Maria na ang Straton Financial na ngayon ay nasa direktang pangangasiwa ni Reynaldo Aquino ay nagpatupad ng malawakang reforma. Lahat ng empleyado mula sa mga bagong hire hanggang sa mga senior executives ay kinakailangang sumailalim sa pagsasanay laban sa rasismo at edukasyon sa pagkakaiba-iba. Ang panloob na kultura ng bangko ay nagbago, hindi bilang simbolikong kilos, kundi sa pamamagitan ng makahulugang istruktural na pagbabago. At hindi doon nagtatapos. Iba pang malalaking negosyo at institusyong pinansyal sa Raleigh ang nagsimulang lumapit kay Maria, humihiling ng tulong upang ilunsad ang kanilang sariling bersyon ng Empower the Future program. Bagamat hindi kailanman ibinahagi ni Maria ang kanyang kwento sa publiko, kumalat ito, tahimik, tuloy-tuloy at malalim. Ang kanyang paglalakbay ay naging higit pa sa isang personal na tagumpay. Naging isang ilaw, isang halimbawa na nagbigay daan upang pagnilayan ng iba ang kanilang sarili. Nagsimulang suriin ng mga organisasyon ang kanilang mga pamamaraan sa pagkuha ng empleyado, modelo ng serbisyo sa customer at kultura ng kumpanya. Ang mga lihim na pagkiling na dati nilang pinapabayaan ay sa wakas ay kinilala at tinugunan. Ilang linggo ang lumipas sa isang mahinahong hapon ng weekend, nag-iisa si Maria sa kanyang payak na opisina. Sumisiklab ang sikat ng araw sa bintana. Kinuha niya ang isang maliit na sobre, isa na namang liham mula sa isang batang empleyado ng Straton Financial na hindi pa niya nakikilala. Mahal na Mrs. Santos, bagamat hindi tayo nagkausap, nais kong ipaalam sa inyo na ang inyong lakas at kwento ay ganap na nagbago ng aming pananaw sa aming trabaho. Ngayon, tinatrato namin ang bawat kliyente ng may buong paggalang sa kanilang dignidad. Wala nang puwang para sa diskriminasyong dati ay hindi nahahamon. Kami ng aking mga kasamahan ay taus-pusong nagpapasalamat. Ipinakita ninyo sa amin ang daan. Pinilipit ni Maria ang liham at inilagay ito sa kanyang mesa. Tumungo siya sa bintana, kalmado at puno ang puso. Ang sakit na dating dinadala niya ay napalitan ng isang mas dakilang bagay, layunin. Nalaman niya na ang mga pagsubok na kanyang tiniis ay nagpasimula ng isang alon ng paggaling na lagpas sa kanyang sarili. Hindi na lamang kanya ang kanyang kwento. Ito ay pag-aari ng bawat isa na piniling lumago, magnilay at lumakad kasama niya tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Alam ni Maria na hindi na siya nag-iisa. Nasa paligid niya ang libu-libong tao, mga batang negosyante, bihasang propesyonal at mga ordinaryong mamamayan na dedikado sa paglikha ng mundong kung saan ang dignidad ay hindi nakasalalay sa kondisyon at ang pagtitiwala ay hindi pinapaliban. At iyon para sa kanya ang pinakamakapangyarihang tagumpay sa lahat. Habang tahimik siyang naupo sa huling bahagi ng hapon, naalala ni Maria ang tanong na minsan niyang itinanghal sa entablado. Paano magbabago ang ating mundo kung magtitiwala tayo sa kung sino ang isang tao sa sandaling ipakilala niya ang kanyang sarili? Ngayon, alam na niya ang sagot. Ang tanong ay naging higit pa sa isang ideya, naging isang kilusan. Nagtanim ito sa puso ng mga tao sa buong lungsod at patuloy na lalaganap. Nagbibigay sigla sa pag-unlad, nagsusulong ng pagninilay at muling hinuhubog ang lipunan. Hindi kailanman ninanais ni Maria na maging simbolo. Ang nais niya ay katarungan lamang. Ngunit sa pamamagitan ng tahimik na tapang at matatag na integridad, siya ang naging tinig ng isang mahalagang pagbabago sa laban kontra sa pagkiling sa lahi at panlipunang pagkakapuot.
At ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Kung naantig ka ng kwentong ito, pakipindot ang like, ibahagi ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento ng pag-asa at pag-angat na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng tatag, katarungan at positibong pagbabago. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.